itong si Bato de la Rosa. Nung kamakailan, sinabi ni JBRC 'to na kinakausap nila si Bato de la Rosa na huwag nang tanggapin ang sahod nito para malibre sa asunto, sa ethics complaint. Baka puwede namang ipasuli din ninyo yung mga tinanggap na niya na sahod na hindi naman siya nagtrabaho. Baka lang, puwede, 'di ba? Para siyang troll na nagkatawang-tawa, sabi ni Nick Borromeo, "Di na nahiya sa mga kapatid at magulang niya, palibhasa si Kiko, di sunod sa laya ang yaman ng kanyang ama." O eto, amid calls to attend Senate session, Minority Leader Alan Peter Cayetano says Senator Bato de la Rosa wants to go to work. Gusto daw pumasok sa trabaho, eh, anong pumipigil sa kanyang hindi pumasok sa trabaho? Ha? Sabi daw, stressing his absence is not by choice, but there is a credible threat of arrest and transfer abroad. Una-una, no one can confirm na totoo o andyan yung warrant of arrest. Pangalawa, sabi noon ni Bato na hindi siya natatakot sa Interpol. Hindi siya natatakot sa ICC. Eh bakit ngayon sabi pa ni Bato, haharapin niya yung kaso. Sabi ni Bato, pinagpipilitan niya na hindi daw siya pwedeng arestuhin ng mga ibang lahi. Kailangan daw siyang iharap sa husgado. Eh ano kinakatakot pala niya? Mukhang gina-justify na lang ng mga kaalyado ni Bato. Tanggap akong ano. Bakit sa akin ipinadala? Mamaya na nga. Bakit nagtatago? Iyon nga. O eto. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno. Yun bang threat na yun ay pwede niyang ikamatay? Hindi. Wala ba siyang legal remedies pag nahuli siya? Eh di kung uhulihin siya, di protektahan siya ng Senado. Malinaw din yung sinabi ni Tito Soto na kapag aarestuhin si Bato sa loob ng Senado ay puprotektahan niya ito. Ibig bang sabihin yung mga senador walang tiwala sa kanilang Senate President? Saan ba saan ba papasok si Bato sa KTV bar ni Oy, sarado na, Miss Lizzie. Wala na silang papasukan doon. Ghost employee, ghost project. Nainis na rin si Yusek Claire dahil sinisisi gobyerno sa maling info sa pagsabi na huli saldi tapos nasa France na ngayon. Oh. Actually, wala naman ng kamali doon. Na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po. So ibig sabihin inaamin ni Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi nila kayang protektahan si Bato. Ngayon, so ibig sabihin inaamin ng mga DDS senators na yung mga resolution nila, yung mga bill nila na ipinapasa, hindi kayang protektahan si Bato de la Rosa. Eh, anong silbi ng mga resolution nila kung hindi nila mapoprotektahan si Bato? Dito sa Taguig. Kahit anong tapang nyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto nyo man pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, huwag kayong pumunta kasi pwede naman kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. So that's the difference. So ibig sabihin, dahil may threat siya, nauulihin siya, unang-una, kasalanan ba ng gobyerno kung sakaling hulihin siya? May kaso siya. So ibig sabihin, yung kaso niya, hindi kasalanan yun ni BBM.
So, kahit na may kaso siya, hindi na siya puwedeng panagutin dahil senador siya. Pangalawa, 'di ba puwedeng kung mas mahalaga sa kanya yung pagtatago niya, eh, 'di ba 'di dapat hikayatin natin siya mag-resign. Kung priority niya yung sarili niya kaysa sa trabaho niya, puwede naman siyang hindi tanggalin yung sahod niya, eh, ibalik niya yung mga sahod niya nung nakaraang buwan na tinanggap niya kahit hindi siya nagtatrabaho, 'di ba? 'Di ba? It's all about priority, eh. Ano nga ba ang priority ni Bato? Trabaho o pagtatago? Hindi puwedeng dalawa. Hindi puwedeng nagtatrabaho siya na nagtatago, eh, ang masama nga hindi nga nagtatrabaho, eh. Imagine mo, 31 absences occurred mula nung, November. 31 session days na hindi siya pumasok. Sa pangkaraniwang empleyado, sa loob ng 5 o 3 beses na hindi ka pumasok, na hindi ka nagpaalam, anong tawag sa'yo? Awol. Cut off ang sahod. Walang kita, walang sahod. Tangina, dito kay Bato ilang beses na, ilang buwan na kung tutuusin, 5 buwan ng ating binilang, sumasahod pa rin. Take note, may bonus. Oh, baka 'pag nagkamali-mali tayo pagdating ng, June baka may mid-year bonus pa 'yan. Kawawa naman si Juan de la Cruz, kayod ng kayod. Kawawa naman yung mga pangkaraniwang mga Pilipino, kayod ng kayod. Kung hindi makakayod, walang sahod. Si Bato, hindi kumakayod, sumasahod, may bonus pa. 'Di ba? Si Bato kung gaanong kalaking daming triple ang pagkatuwag, eh, samantalang ang lakas-lakas pagsasalita niyo, "Bullshit! Interpol, ICC," gaganon, "Come on, bring it on." Eh, bakit ngayon parang tinuktukan na bisokol? May hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya on official business, in this case, may threat eh. So, nagkaroon ng isang paglilinaw. Ang sakit, maintindihan mo yon. Ang mga problema, maintindihan natin yon. Ang threat, sino ba nag-threat kay Bato? Ang threat, may solusyon yan. Pwedeng protektahan. Kung huhulihin, di ba may mga abogado naman para ipagtanggol siya? Eh, ang tanong ko, wala nga lahat yun eh. Walang threat. Unang-una, walang huhuli. Walang nagko-confirm. Pangalawa, walang warrant of arrest, pero tago ng tago. Kasi ginagawa ni Bato at mga kasama ni Bato na tulad ni Alan Cayetano, gina-justify nila yung hindi pagpasok ni Bato. So eto, kunwari, si Marcoleta, tinamad pumasok. Sabihin niya, may threat kasi sa mga vlogger eh, kaya hindi na ako papasok eh. May banta kasi sa akin, baka hulihin akong bigla, dalhin ako sa isla. Pwede na yung ganon? Wala magagawa ang gobyerno? Di kaya si Cayetano ang naghimok kay Bato? Si Robin Padilla nga daw. Di ba may interview si Robin Padilla sa Bilyonaryo, kina Palsis, na inamin niya na siya ang naghikayat at nag-utos kay Bato na magtago na. Kasi ang rason ni Padilla, kapag daw hinuli si Bato sa harap niya, baka dalawa silang mamatay. Ang tapang ni Robin Padilla magsalita. Pero nung sinabi niyang sasamahan niya si Digong saan mapunta, ang layo naman ng agwat, the Netherlands at saka sa Pilipinas. Oy, DOJ noon. But with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero kung huhulihin siya, kung hinuli na siya, isa sitwasyon ni Bato ngayon, wala naman nang uhuli sa kanya eh. Walang rason para hulihin siya. Una, wala siyang warrant of arrest. Pangalawa, walang nagsasabi na huhulihin siya. Si Boying Rimulya lang. Oh. Kay Boying Rimulya, natakot siya. Di ba?
Samantalang nung, kapanahunan ng kayabangan niya, hinahamon niya yung sistema, hinahamon niya ang ICC. Ngayon, banggit lang ni Boying Rimulya, tago agad. Naimbag nga rabi, karta muni nga. Hello, hello, hello. Ano dito? Sige, tuloy-tuloy. Nutshell pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya, tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang, ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arrestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa ay maninindigan siya. So the threat is the arrest, Senator? Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may gano'n, di ba? Oh. So, Eh, ang sistema nga, wala kang aaresto kay Bato. Ang tanong dito, bakit siya nagtatago? Eh, payag ako. Payag ako na magtago si Bato, basta mag-resign siya bilang senador. Tsaka isuli niya yung mga sinahod niya noong panahon na senador siya na hindi siya pumapasok at ginagampanan ng kanyang trabaho. Kaya ang tawag ko sa mga ang tawag ko sa mga supporters ni Bato, mga duwag. Kasi idolo nila duwag. Di ba? Tangin na, Bato sa Senado. Walang kinakatakutan ang kalbo. Patutsada na Rimulya, alun, tago. Tinakot lang eh. Di ba? Mga taga Davao, mayabang, mga duwag naman. Uy, aray ko. Sigurado mapapaaway na naman tayo niyan.